everyone! So for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano ang tamang YouTube settings na kailangan nating malaman. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell kasi nag-upload ako dito ng mga tips and tutorials na pwede nating matutunan at pwede nating magamit. So let's start! Settings number 1, ito yung YouTube appearance. So sa ating laptop or desktop, pindutin lang natin itong channel profile natin. Pumunta tayo dito sa appearance. I-click lang natin ito and then kung gusto natin ng dark theme, i-click lang natin ito. So settings number 2, sa baba ng language, ito, restrict mode. So kapag off yung nakalagay, naka-off pa ito. Once naka-on na ito, mafi-filter yung mga matured content sa YouTube mo. So maganda itong gamitin kapag meron kayong mga bata na gumagamit ng YouTube sa cellphone ninyo at manonood siya ng mga videos sa YouTube. So settings number 3, upload default. So pumunta lang tayo sa YouTube Studio and then i-click natin itong settings. Then, pumunta tayo dito sa Upload Default. So, dito sa Basic Info, so, ito yung magpapadali ng mga YouTuber sa mga content nila. Kasi sa settings na ito, pwede ka nang gumawa ng description or format description mo na gusto mong ilagay. Mga YouTube links like sa iyong social media accounts or sa iyong YouTube videos, pwede mong ilagay dito sa description. Pampadagdag ito ng mga viewers na pwede nilang mapanood sa iyo. Pwede din kayong maglagay dito ng mga tags na related sa videos nyo or sa content na gagawin mo. Ito naman sa advanced settings, pinaka-importante dito sa license, dapat ay naka-standard YouTube license ito at hindi naka-Creative Commons. Kasi kapag Creative Commons, pumapayag ka na kahit sino ang pwedeng gumamit sa video mo. So kapag naka-YouTube standard kayo, meron kang rights na pwedeng magpaalam yung tao na gagamit sa video mo. Settings number 4, audience. So kapag pumunta tayo sa video details ng ating content or sa ating video, makikita natin dito sa audience. So dito nakalagay na no, it's not made for kids. Dahil nga po itong video nito or itong content na ito ay hindi po ginawa para sa mga bata. Although pwede siyang panoorin ng mga bata, pero hindi ginawa ang video ito para sa mga bata. At kapag ito ay yes, it's made for a kid, meron po kasi itong Children's Online Privacy Protection Act or COPPA, hindi makapag-comment or naka-private po yung inyong video at hindi gaano kalaki yung kikitain mo or limited lang po yung mga ads na lalabas sa videos natin. So settings number 5, for you. So ito po yung mga magpapakita sa top channel ng video natin na pwedeng panoorin ng ating mga viewers. Tingin ni YouTube na interesado ang mga viewers mo sa videong ito. So makikita mo ito sa ating YouTube Studio and i-click mo itong customization. Pwede natin itong i-turn on at i-turn off. Settings number 6, YouTube Analytics. So dito sa YouTube Studio, pumunta tayo sa Analytics and then dito sa Audience, makikita natin yung araw at oras kung kailan nanonood yung mga viewers natin sa ating YouTube videos. So maganda po ito, pumunta sa section na ito kung nag-iisip ka kung kailan ka mag-a-upload ng iyong videos. So mas matingkad ang kulay, meaning ito yung mga oras at mga araw na marami ang nanonood sa YouTube or sa videos mo. So dito, mapapansin natin na every 6 PM yung maraming nanonood sa videos natin kasi matingkad yung kulay dito. So kung gusto mo na ma-notify or maraming makakita ng ina-upload mo na video, kailangan mag-upload ka every 6 PM. So ito namang mga faded colors, ito yung mga hindi oras ng kanilang panonood. So ito yung mga guide natin para sa ating upload schedule. Meron din ditong
part na percentage kung ilan yung mga nanonood na hindi nakasubscribe at nakasubscribe sa'yo. Meron din ditong data kung sino-sino at anong taon yung mga kadalasang nanonood sa videos natin. So, ang kadalasan na nanonood sa akin ay mga adults. At dito rin makikita or saang bansa nakalocate yung mga viewers natin. So, yung mga viewers ko ay nakabase talaga sa Pilipinas. Kikita mo din dito yung mga settings number 7, related videos. Sa video details ng YouTube short natin, meron ditong nakalagay na related videos na kung saan pwede mong ilagay yung videos na related sa YouTube Shorts na in-upload mo. So, kumbaga, dito sa related video, so dito ilalagay ko yung full explanation sa video na ito. Ito ay recommended kapag gumagawa ka ng YouTube Short videos mo at long-term or long video na related na topic. So, yan lang po ang mga tips at mga paraan kung ano ang mga settings na kailangan mong malaman sa YouTube channel mo. So, dito na lang po nagtatapos yung ating video. Sana ay may natutunan kayo. So, kung nagustuhan yung aking video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe for more tips and tutorials. Thank you for watching. God bless and bye-bye!